ang mga Pilipino ang pinakamatalinong lahi sa planeta. Nakakagulat, hindi ba? Ako'y handang pumusta na nang unang lumabas ang pahayag na ito. Maraming tao ang natawa habang nakaramdam naman ng isang di maipaliwanag na pambansang pagmamalaki sa kanilang kalooban. Kung ang mga salitang iyon ay nagmula lang sa isang kapitbahay na lasing sa inuman, malamang ay iisipin ng lahat na labis lang iyon at pabiro. Ngunit ito'y nagmula mismo sa bibig ni Donald Trump, ang dating Pangulo ng Amerika, isang personalidad na bawat pagbukas ng bibig ay nagdudulot ng gulo sa media ng buong mundo. Kaya nang iulat ng media na pinuri ni Trump ang mga Pilipino bilang pinakamatalino sa planeta, ako at marahil milyong-milyong Pilipino ang bahagyang nagulat. Isa lamang ba itong papuri sa diplomasya o totoo itong nahayag? Napuri ka na ba na habang ikaw ay natutuwa ay nagdududa ka naman? Ako, maraming beses na. Noong ako ay nag-aaral, sinabi sa akin ng aking guro, may poetry ang iyong sulat, nak. Buong linggo akong masaya. Akala ko'y magiging makata na ako. Ngunit nang pag-isipan kong mabuti, baka pinapalakas lang niya ang loob ko dahil ang aking sanaysay noon ay puno pa ng maling baybay at ang sulat ay napakalabo. Kaya nang purihin ni Trump ang mga Pilipino bilang pinakamatalino sa planeta, ganito rin mismo ang aking naramdaman. Nagsasabi ba siya ng totoo o nagpapalambing lang? Ngunit habang iniisip ko, lalo kong nakikita na ang pahayag na iyon ay hindi naman pala walang batayan. Tingnan mo ang ating paglalakbay sa nakalipas na mga dekada, mula sa isang bansang dating kumakain ng kamote at gabi sa halip na kanin, at ang mga bahay ay wasak matapos ng maraming krisis, hanggang sa kasalukuyan kung saan tayo ay nagluluwas ng mga telepono, computer, at naging electronics and BPO hub ng mundo, lalong tumimo ang papuring iyon. Subukan mong isipin, ilang dekada pa lang ang nakalipas, hindi pa sapat ang makain, ang kuryente ay putol-putol at ang black and white na telebisyon ay malaking kayamanan na. Ngunit ngayon, ang Pilipinas ay naging lugar ng paggawa ng mga smartphone, chip at elektronikong component na iniluluwas sa buong planeta. Isang napakalaking pagtalon na tila imposible. May kasabihan ang Pilipino, ang pangangailangan ang ina ng pagiging maparaan. Sa tingin ko, kung saan man nagmula ang kasabihang ito, tiyak na nagmula ito sa bansang ito. Kung walang kuryente, nagsisindi ng gasera. Kung nasira ang motorsiklo, ginagamitan ng alambre upang makatakbo ulit. Ang mga bata noong panahon ng kahirapan ay naglalaro ng bala ng kanyon o bakal bilang laruan. Ang mga kuwentong ito ay nakakatawa at nakakakilabot pakinggan. Ngunit, ang kakayahang gawing posible ang imposible ang naghubog sa isang bansang matatag at malikhain. Kung kailangang pumili ng isang sandali na nagpabago sa kapalaran, iyon ay ang pagbabago matapos ang EDSA at ang ekonomikong liberalisasyon noong huling bahagi ng dekada 80. Bago iyon, ang ekonomiya ng Pilipinas ay naglalaro sa isang siklo ng kakulangan. Ngunit, tulad ng isang taong habang buhay na kumain lang ng asin at kanin, isang araw ay nagdesisyong pumasok sa isang pandaigdigang restaurant. Sa simula, nahihiya pa siyang tingnan ng sushi at inakala itong lumpiang sariwa, ngunit kalaunan ay natuto siyang gumamit ng chopsticks, mag-order at makipag-usap pa tungkol sa negosyo. Ang liberalisasyon ay hindi lamang patakarang pang-ekonomiya, kundi isang revolusyon ng pag-iisip. Pinahintulutan ng mga mamamayan na magnegosyo, naglitawan ng mga pribadong kumpanya at lumawak ang pinto ng pagpasok sa global na pamilihan. Ang Pilipinas, mula sa pagiging self-sufficient, ay opisyal na umupo sa global table. Ang Samsung, Intel, Apple, ang mga higanteng ito ay sunod-sunod na nagtungo sa bansa. At mula noon, pinatunayan ng mga Pilipino hindi lamang ang kakayahang maging maparaan, kundi nagpakita rin na maaari silang maging malikhain, matuto, at mamuno sa sarili nilang kapalaran. Ang nakakatuwa ay ang talinong Pilipino ay hindi lang makikita sa mga pagsusulit o akademikong kompetisyon, ito'y nasa kusina, sa bukid, at sa pabrika. Sa edukasyon, ang henerasyon ng mga Pilipinong estudyante ay nakakakuha ng mga scholarship sa Harvard, MIT, Oxford, at nakikilahok sa mga pandaigdigang stage. Sa kalusugan, ang mga doktor na Pilipino ay gumagawa ng mga komplikadong liver at heart transplant sa halagang mas mura kumpara sa kanluran. Noong pandemya ng COVID-19,
Ang Pilipinas ay nakagawa ng test kit sa loob lang ng ilang linggo. Sa teknolohiya, mula sa Axie Infinity na nagdulot ng sensation sa buong mundo hanggang sa mga startup ng AI at fintech na umaabot sa internasyonal na antas. Sa militar, mula sa digmaang gerilya laban sa dayuhan hanggang sa pakikilahok sa UN peacekeeping operations, palaging pinatutunayan ang talino ng Pilipino. Nakikita mo ba? Ang talinong Pilipino ay hindi nakakulong sa laboratory, ito'y naroroon sa lahat ng dako. Mula sa mga silid-aralan na may dingding na nipa hanggang sa basketball court, mula sa pabrika hanggang sa larangan ng digmaan, ang pagiging matalino ay hindi sapat. Dahil ang katalinuhan na walang tiyaga ay parang paputok na saglit lang sumikat at namatay na. Ang kakaibang katangian ng Pilipino ay ang katalinuhan at katatagan na magkasama. Ilang beses man tayong akalaing guguho, bumabangon pa rin tayo. Mula sa bansang kinailangan pang umangkat ng bigas upang makaraos, ngayon ay naging economic power na. Mula sa pangarap ng isang black and white na telebisyon, ngayon ay gumagawa ng smartphone para sa buong mundo. Mula sa mga batang naglalaro ng bala, ngayon ay nagsilang ng henerasyon na nagtatrabaho sa BGC, Makati Tech Hub. Nagtatayo ng million-dollar tech startup. Kung hindi ito patunay sa pahayag na pinakamatalino sa planeta, ano pa? Gayunpaman, kailangan ko ring magbigay ng babala. Ang matalino na walang pagpapakumbaba ay madaling bumagsak. Hindi iilang beses nang pinaalalahanan ng lokal na media na ang lakas paggawa ng Pilipinas ay mura pa rin, ang kapaligiran ng negosyo ay mahirap pa rin, at hindi pa marami ang mga breakthrough na pagbabago. Ibig sabihin, ang papuri ni Trump ay masarap pakinggan, ngunit hindi ito maaaring unan upang tayo ay matulog. Sa halip, dapat itong maging isang psikolohikal na anchor na magdudulot ng pagmamalaki at magtutulak sa ating magsikap pa ng higit. Kaya, ang papuring iyon ba ay totoo o isang diplomasya lamang? Sa tingin ko, ito ay pagkilala at hamon. Mula sa kamote hanggang sa smartphone, mula sa bukirin hanggang sa AI, pinatunayan ng mga Pilipino ang kanilang talino sa bawat hakbang ng ebolusyon. Ngunit ang mas mahalaga ay kung mapapanatili ba natin ang apoy na iyon o hahayaan itong mamatay sa sobrang pagkakontento. Iyan ang kwento na nais kong ipagpatuloy sa paglalakbay na ito sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ng lahing ito. Kung gusto mong maunawaan kung bakit ang papuri na ang mga Pilipino ang pinakamatalinong lahi sa planeta ay may batayan, subukan mong tingnan ang yugto ng bansa matapos ang malalaking krisis at kahirapan. Ako'y sigurado na kung sino man ang nabuhay sa panahong iyon at napanatili ang optimismo ay karapat-dapat na bigyan ng Master of Resourcefulness Award. Isipin mo ang isang katawan na dumaan lang sa operasyon na tumagal ng maraming dekada. Dumugo, nabali ang buto, napunit ang puso, at atay. Iyan ang imahe ng Pilipinas pagkatapos ng malaking krisis. Ang kakulangan sa pagkain ay parang multo. Ang bawat kainan ay puro kamote, mais at gabi. Sinasabi ng matatanda na ang kamote ay napakatigas na napapagod ang iyong panga sa pagmuya. Kapag nilunok, sumasakit ang tiyan, ngunit kung hindi kakainin, wala namang iba. Ang mga bata ay natatakot kapag naririnig ang salitang kamote o gabi. Infrastruktura, ang mga tulay at daanan ay gumuho, ang mga bahay ay wasak, ang mga lungsod ay puno ng lubak, ang kuryente ay putol-putol, minsan isang linggo lang iilaw ng ilang oras. Industriya, ang mga makina ay luma at sira-sira. Ang mga manggagawa ay kailangang gumamit ng sirang pliers na tinatalian ng alambre upang magpatuloy sa produksyon. Ang mga truck na nasira ay kinalas at ang mga pyesa ay ginawa gamit ang scrap material. Edukasyon, ang mga silid-aralan ay gawa sa nipa, ang mga upuan at mesa ay tagilid, ang mga estudyante ay sumusulat sa wooden board o bamboo at ang papel ay kasing hirap hanapin ng ginto. Kalusugan, ang mga ospital ay kulang sa gamot. Ang mga doktor ay gumagawa ng kagamitan mula sa bakal at gumagamit pa nga ng sirang surgical knives na hinasa upang magamit muli. Sa larawang iyan, isang salita ang malinaw na lumitaw, kakulangan. Ngunit mula sa kakulangan, natagpuan ng mga Pilipino ang lakas upang mabuhay. Masasabing ang yugto pagkatapos ng malaking krisis ay ang hurnuhan para sa talinong Pilipino.
walang kuryente sa bahay, gumagamit ng gasera at ang bote ay ginagawang salamin. Nasira ang motorsiklo, ginagamitan ng alambre upang itali at naglilipat ng piyesa mula sa isang sasakyan patungo sa isa. Ang sirang kagamitan sa bukid ay kinukumpuni gamit ang kawayan, kahoy at sirang bakal upang magpatuloy sa pagbubungkal. Ang mga estudyanteng kulang sa papel ay gumagamit ng uling upang sumulat sa bamboo board, buburahin at susulat muli. Ang mga ito ay tila maliit, ngunit ang maliit na talino na ito ang naglatag ng pundasyon para sa isang bansang marunong maging maparaan, marunong gawing posible ang imposible. At ang henerasyong iyon ang nagpamana sa kanilang mga anak ng katatagan na huwag kailanman sumuko sa anumang sitwasyon. Noong dekada 70,080, ang Pilipinas ay nahulog sa matinding krisis. Ang gutom, kahirapan, inflation, kakulangan sa pagkain at kalakal ay nagdala sa buong lipunan sa deadlock. May narinig akong kwento tungkol sa isang pamilya sa Visayas na isang beses lang kumakain ng kanin sa loob ng isang buwan. Sa ordinaryong araw, sila ay kumakain ng kamote, gabi at ligaw na gulay. Ngunit sa gitna ng kahirapan na iyon, nakakahanap pa rin sila ng paraan upang mag-aral at pinapaalalahanan ang kanilang mga anak. Mag-aral kayo ng mabuti at mag-iiba ang bansang ito. Iyan ang uri ng pananampalataya sa gitna ng kahirapan. Isang uri ng talino na hindi makikita sa libro, kundi nasa dugo. At noong 1986, isang kaganapan ang nagpabago sa kapalaran ng buong bansa, ang People Power Revolution at liberalisasyon. Isipin ang Pilipinas noon bilang isang mahirap na binata na sanay lang kumain ng asin at kanin habang buhay. Isang araw, nagdesisyon siyang pumasok sa isang pandaigdigang restaurant. Sa simula, naguguluhan pa siya sa sushi at inakala itong lumpiang sariwa, nakita ang pizza at inakala itong toasted bibingka. Ngunit unti-unti, natuto siyang gumamit ng fork, mag-order at makipag-usap, makipagnegosyo pa nga sa may-ari ng restaurant. Ang liberalisasyon ay hindi lang nagbukas ng ekonomiya, kundi nagbukas din ng pinto ng pag-iisip. Pinayagan ang mga mamamayan na magnegosyo, magbenta, itinatag ang mga pribadong kumpanya, at naging pambansang estratehiya ang pag-akit sa mga dayuhang mamumuhunan. Sa sandaling iyon, pumasok ang Pilipinas sa isang bagong yugto, mula sa isang self-sufficient na ekonomiya patungo sa isang globally integrated na ekonomiya. Naaalala mo ba ang tanawin ng isang local market? Ang ingay ng pagtawad, ang tawagan. Ang liberalisasyon ang nagpabago sa local market na iyon tungo sa global market. Ang mga magsasaka ay hindi na lang nagtatanim ng bigas para lang sa sarili, kundi nag-export na ng saging, mangga at abaka. Ang mga kumpanyang Pilipino, mula sa maliliit na negosyo, ngayon ay lumagda na ng $1,000,000 na kontrata. Ang Samsung, Intel, Apple ay dumating upang magtayo ng mga pabrika. Mula sa isang rehiyon sa Luzon o Visayas, milyon-milyong smartphone ang nagawa at ipinadala sa buong mundo. Ang Pilipinas ay opisyal na umupo sa global table, hindi na isang tagamasid, ngunit bawat pagbabago ay may kapalit. Ganoon din ang liberalisasyon. Maraming kumpanya ng Estado ang hindi nakasabay at nalugi. Maraming tao ang nawalan ng trabaho dahil ang bagong sistema ay masyadong mahigpit. Lumitaw din ang korupsyon at pagsasamantala sa mga loophole ng patakaran. Ngunit ang pinakamahalaga ay naglakas loob ang bansang ito na magbayad ng kapalit para sa pagbabago dahil mas mabuting matumba sa bagong daan kaysa manatiling nakatayo sa gitna ng kahirapan. May isang imahe na labis akong humanga, ang mga Pilipino na unang kumain ng Big Mac. Nakakatawa pakinggan ngunit ito ay simbolo ng pagbabago. Noong araw, ang pagkain ng kamote ay isang bangungot. Ngayon, ang Big Mac, KFC, Starbucks ay naging normal na. Higit pa rito, ang mga kabataang Pilipino ay hindi lang kumakain ng fried chicken at umiinom ng kape, kundi nagko-code ng software, nagtatayo ng startup at nag-a-apply sa Google, Facebook. Kung hindi ito isang makasaysayang pagbabago, ano pa? Ang liberalisasyon noong 1980s ay hindi lamang patakaran, kundi isang makasaysayang turning point kung saan ang Pilipinas, mula sa isang mahirap na bansa, ay naging isang integrated economy na pinapansin ng buong mundo. At mula sa sandaling iyon,
ang papuri na ang mga Pilipino, ang pinakamatalinong lahi sa planeta, ay nagsimulang magkaroon ng batayan. Dahil ang katalinuhan ay hindi lang para mabuhay kundi para matuto, umangkop at pamunuan ang global table. Kung sa unang bahagi, nakita natin ang talino ng mga Pilipino sa gitna ng kahirapan at sa turning point ng liberalisasyon noong 1980s, dito mo mapagtatanto na ang talinong Pilipino ay hindi lang huminto sa pagiging resourceful upang mabuhay, kundi umakyat na sa isang bagong antas, katalinuhan upang magpatunay, upang umabot sa mundo. Magsimula tayo sa edukasyon. Noong araw, ang mga bata sa probinsya ay nag-aaral sa mga silid-aralan na may dingding na nipa at lupa. Ang blackboard ay gawa sa kahoy, ang chalk ay gawa sa limestone, at ang papel ay bihirang-bihira. Ngunit mula sa mga mahihirap na silid-aralan na iyon, nagsilang ang Pilipinas ng mga henerasyon ng mga estudyante na pinahanga ang mundo. Ang mga koponan ng Pilipinas sa math, physics, chemistry at informatics ay patuloy na nananalo ng mataas na parangal sa mga International Olympics. Maraming kabataan ang nakakakuha ng full scholarship sa Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, hindi lang sa mga lungsod kundi pati na rin sa mga estudyante mula sa mga liblib na lugar ang umaabot sa mundo, nagpapatunay na ang talinong Pilipino ay walang pinipiling pinagmulan. Subukan mong isipin, isang bata na lumaki sa isang mahirap na nayon, ang mga magulang ay magsasaka. Ngunit pagkatapos ng ilang taon ay nakatayo na sa isang internasyonal na lecture hall, nagpipresenta ng matatas sa Ingles. Hindi ba't ito ang buhay na patunay sa pahayag na ang mga Pilipino ang pinakamatalino sa planeta? Kung gusto mong makita ang pinakamalinaw na talinong Pilipino, tingnan mo ang sektor ng kalusugan. Nagsagawa ang Pilipinas ng mga liver, heart at lung transplant na matagumpay at ang gastos ay katumbas lang ng 1,008,1,010 sa US o Europa. Noong 2020, nang sumiklab ang COVID-19, habang ang maraming mauunlad na bansa ay naguguluhan pa, ang mga siyentipikong Pilipino ay nakagawa ng test kit ng virus sa loob lang ng ilang linggo. Ang mga doktor sa mga ospital sa distrito, kahit kulang sa makinarya, ay nakaisip ng paraan upang gumawa ng kagamitan at mag-imbento ng mga device upang iligtas ang mga pasyente. Ipinapakita ng mga kuwentong iyon na ang talino ng Pilipino ay hindi teorya, kundi talino na kasama ang pagiging makatao at dedikasyon sa kapwa. Naaalala mo ba ang Axie Infinity? Isang simpleng laro, simpleng graphics, ngunit nagdulot ng global craze at ang nagpasimula nito ay isang Pilipinong developer. Iyan ay patunay na sa isang laptop lang at isang malikhaing utak, kaya ng mga Pilipino na mapansin ng buong mundo. Ang mga kumpanya ng software ng Pilipinas ay nagluluwas ng produkto sa US, Japan, EU. Maraming startup ng AI at fintech ang nakakakuha ng milyong dolyar na pamumuhunan. Ang mga proyekto sa biotechnology, clean energy at blockchain ay unti-unting lumilitaw. Ang nakakatuwa ay mula sa maliliit na imbensyon sa pang-araw-araw na buhay tulad ng paggawa ng motorsiklo na kayang magsakay ng buong pamilya o ang water pump na gawa sa kawayan ay inangat ng mga Pilipino tungo sa world-class na pagbabago. Noong panahon ng digmaan, hinangaan ng buong mundo ang Pilipinas sa bamboo traps at mga imbensyon na gawa sa sarili. Ginulat ng mga Pilipino ang pinakamahuhusay na hukbo. Sa estratehiyang guerrilla na hit and run, ginamit natin ang lupain ng kagubatan at mga sapa upang gawing lakas ang kahinaan. Ang mga labanan ay hindi lang tagumpay sa baril, kundi tagumpay din sa talino at estratehiya. Ngayon, ang hukbong Pilipino ay hindi lang nagtatanggol ng bansa kundi nakikilahok din sa UN peacekeeping operations. Ang imahe ng mga sundalong Pilipino sa Africa na nakasuot ng asul, tumutulong sa mga katutubo iyan ang paraan kung paano sinamahan ng talino ang pagiging makatao upang dalhin ang Pilipinas sa mundo. Ang kagandahan ng mga Pilipino ay ang talino ay hindi lang nasa elite na layer, kundi kumakalat sa bawat sulok ng buhay. Ang nanay ay marunong magluto ng masarap na pagkain mula sa kakaunting sangkap. Ang motorcycle driver ay marunong magkumpuni ng sasakyan gamit ang alambre at screwdriver. Ang mga tindera sa palengke
ay kayang mag-compute ng mas mabilis pa sa calculator at marunong magpanatili ng customer sa pamamagitan ng simpleng pagbati. Iyan ang street smarts. Ang talino sa pang-araw-araw na buhay, ngunit napaka-practical. Hindi natin makakalimutan ang Philippine basketball mula sa pagiging underdog hanggang sa miracle at ang mga tagumpay sa FIBA at SEA Games. Ang mga manlalaro ng Pilipinas ay hindi lang may teknik kundi may katatagan at willpower. Sa sining, mula sa tradisyonal na kundiman at tinikling hanggang sa modernong pop music, rap at EDM, alam ng mga Pilipino kung paano maging malikhain upang mapanatili ang pagkakakilanlan habang nakikisabay sa trend. Iyan din ang talino-talino sa kultura. Talino sa sining ang gumagawa ng kakaibang pagkakakilanlan na hindi matutumbasan. Dito, nagtatanong ulit ako. Sapat na ba ang talinong Pilipino upang maging pinakamatalino sa planeta? Ang talino na resourceful ay kinikilala natin, ngunit para sa pangmatagalang pagbabago, pagbuo ng brand, at pagtayo ng pantay sa mundo, kailangan natin ng higit pa sa pagiging matalino. Kailangan ng pangmatagalang vision, tiyaga, at responsibilidad. Pinatunayan ng mga Pilipino na ang talino ay hindi lang para mabuhay kundi para umangat. Mula sa silid-aralan na NIPA hanggang sa scholarship sa Harvard, mula sa kulang na ospital hanggang sa world-class na organ transplant, mula sa mga bamboo trap hanggang sa AI startup. Hindi ito biro, ito ay isang paglalakbay ng ebolusyon. Bawat hakbang ay may bahid ng pawis, dugo, at willpower. At kung mapapanatili natin ang espiritu na ito, ang pahayag na ang mga Pilipino ang pinakamatalino sa planeta ay hindi na magiging papuri sa diplomasya, kundi isang katotohanan na kinikilala ng mundo. Kung may dalawang simbolo upang ikuwento ang paglalakbay ng ekonomiya ng Pilipinas, sa tingin ko, iyon ay ang saging at ang smartphone. Ang isa ay konektado sa alaala ng kahirapan, ang isa naman ay patunay sa global technology integration, at ang paglalakbay mula sa tuyong kamote hanggang sa matalinong smartphone ay ang pinakahindi inaasahang plot twist ng lahing ito. Noong dekada 80, ang Pilipinas ay kinailangan pang umangkat ng commodity mula sa iba't ibang bansa. Pumila ng mahaba ang mga mamamayan para sa rasyon. Maraming pamilya ang kumakain lang ng kamote at gabi sa halip na kanin. Naalala ng mga bata noon ang lasa ng kamote na kasing tigas ng bato, napapagod ang panga sa pagmuya. Ngunit ilang dekada lang ang nakalipas, ang Pilipinas ay naging isa sa pinakamalaking exporter ng saging, mangga at seafood sa mundo. Ang Philippine bananas ay kinikilala sa buong mundo. Ang Japan, China, Middle East, ang mga bansang ito na may malalaking populasyon ngayon ay umaasa sa supply mula sa Pilipinas. Ang kuwento, mula sa pag-aangkat ng pagkain hanggang sa pagbebenta sa mundo, ay naganap sa loob lang ng ilang dekada, isang mabilis na pagbabago na nakakagulat. Maaring mahirap ang mga Pilipino ngunit alam nilang magsimulang muli. At ang saging, seafood ang unang tiket para lumabas ang Pilipinas sa mundo. Hindi lang saging, ang Pilipinas ay mayroon ding iba pang ace card, kape. Ang Pilipinas ngayon ang isa sa pinakamalaking exporter ng Robusta coffee sa mundo. Kung umiinom ka ng espresso sa Paris o Rome, maaaring ang butil ng kape ay nagmula sa Mindanao. Coconut, Copro. May mga panahong ang malaking porsyento ng coconut ng mundo ay nagmula sa Pilipinas. Ang coconut products ay iniluluwas sa buong mundo. Seafood, ang tilapia mula sa Pampanga, shrimp mula sa Visayas, squid mula sa Palawan, lahat ay nasa hapagkainan ng Europa, Japan at US. Naaalala ko ang kuwento ng isang mangingisda sa Visayas. Sa halip na mag-alaga ng isda sa tradisyonal na paraan, gumamit siya ng high-tech, nagkabit ng sensor, tinutukan ang kalidad ng tubig, at inilabas ang kanyang isda sa Europa. Nakakaastig at tunay na Pilipino mula sa local pond patungo sa big ocean. Kung ang agrikultura ay tumulong sa Pilipinas na makawala sa gutom, ang industriya, lalo na ang technology industry, ang nagdala sa bansa sa bagong siglo. Nagtayo ng pabrika ang Samsung sa Calabarzon at iba pang lugar. Ngayon, higit sa 50% ng smartphone ng Samsung sa buong mundo ay ginagawa sa Pilipinas. Ang Intel, LG, Apple, Foxconn ay sunod-sunod na nagtungo sa bansa, ginagawang bagong electronics factory ng mundo ang Pilipinas.
Ang pagluluwas ng mga telepono at component ay ilang taon nang lumampas sa langis, parang paradox pakinggan ngunit puno ng pagmamalaki. Nakikita mo ba? Mula sa kamote, ngayon ay gumagawa ang Pilipinas ng smartphone, ang pinakakomplikadong technology product sa mundo. Ngunit ang malaking tanong ay naroon pa rin. Tayo ba ay namumuno o tayo ay nagtatrabaho pa rin para sa iba? Oo, ang Pilipinas ay gumagawa ng telepono, laptop, chip, ngunit karamihan ay para sa mga internasyonal na brand. Ibig sabihin, magaling tayo sa assembly, ngunit ang Filipino brand na world-class ay bihirang-bihira pa rin. Ang Gilas Pilipinas ay isa sa mga bihirang pagsisikap na dalhin ang Filipino brand sa mundo. Ang ilang tech startup tulad ng Axie Infinity o mga lokal na fintech ay nag-iwan na rin ng marka sa mundo. Sa totoo lang, madali ang magtrabaho para sa iba, ang maging amo ang mahirap dahil ang magtrabaho para sa iba ay may order, may guarantee. Ang maging amo ay kailangang maghanap ng sariling daan, makipagkumpetensya at magdala ng panganib. Ito ang problema na kailangang lutasin ng susunod na henerasyon. Ang mga Pilipino noon ay kilala sa katalinuhan sa pangangalakal. Ang mga tindera sa palengke ay kabisado ang bawat diskarte upang mapanatili ang customer mula sa pagbati hanggang sa discount. Ngayon, ang espiritu na iyon ay inangat tungo sa kakayahang makipagnegosasyon sa mga internasyonal na kasosyo. Ang Pilipinas ay parang isang partner ng maraming bansa, nakikipagtulungan sa US, Japan, South Korea, EU at nagnenegosyo rin sa China, Russia. Ang panatilihin ng balanse sa gitna ng geopolitical tension iyan ay isang uri ng economic diplomacy intelligence na hindi kayang gawin ng lahat ng bansa. Habang tinitingnan ko, lalo akong nakakakita ng maraming paradox. Made in the Philippines. Isang bansa na minsan ay itinuturing na malaking kayamanan, ang black and white na telebisyon, ngayon ay gumagawa ng smartphone na iniluluwas sa US. Minsan ay umangkat ng pagkain, ngayon ay nagbebenta ng saging sa mismong mga bansang nagbigay ng tulong. Ang mga magsasaka na may putik sa kamay, ngayon ay lumalagda ng $milyong na kontrata sa mga kasosyo sa Europa. Nakakatawa pakinggan, ngunit ito ay totoo. At ang mga plot twist na ito ang gumagawa ng pagkakakilanlan ng talinong Pilipino, ang tagumpay ngayon ay siyempre ipinagmamalaki, ngunit ito ay simula pa lang. Kung hihinto lang tayo sa assembly at pagluluwas ng hilaw na materyales, mananatili ang Pilipinas sa mababang bahagi ng global value chain. Ang tunay na talino ay dapat makita sa paggawa ng kahirapan na oportunidad, paggawa ng Made in the Philippines na isang brand na iginagalang sa mundo. Mula sa tuyong kamote hanggang sa matalinong smartphone, mula sa local pond hanggang sa global table, ang ekonomiya ng Pilipinas ay naglakbay ng isang mahimalang daan. Ngunit ang daan sa hinaharap ay mahaba pa rin. Ang mga Pilipino bilang pinakamatalino sa planeta ay magiging totoo lang kung ang Pilipinas ay hindi lang nagtatrabaho para sa iba, kundi namumuno, hindi lang nagluluwas ng produkto, kundi nagluluwas din ng talino at brand. Sinasabi ng mga tao na ang talino ay makikita sa mga dakilang imbensyon, malalaking scientific project o high-tech product. Ngunit para sa mga Pilipino, ang talino ay nasa pang-araw-araw na buhay, sa maliit na kusina, sa lumang sasakyan, sa maingay na palengke, at sa basketball court o art stage. Ang mga maliliit na pagbabagong iyon na nagtipon-tipon ang gumawa ng malaking himala. Ang nanay na Pilipino ay matagal ng creative engineer sa kusina, kakaunting sangkap, minsan ilang kamatis lang, ilang kangkong, ilang sibuyas, ngunit nakakagawa pa rin ng kumpletong pagkain. Ang natirang kanin kahapon ay ginagawang masarap na fried rice, ang nilagang kangkong ay nilalagyan ng bagoong at nagiging espesyal na pagkain na hindi nakakasawa. Ang sinigang na malabnaw ay dinadagdagan ng gulay, at iba pang sangkap at nagiging bagong putahe. Simpleng pakinggan, ngunit iyan ang talino ng pag-angkop. Hindi hinahayaang maging matabang ang pagkain dahil sa kahirapan, kundi ginagawang oportunidad upang maging malikhain sa pagluluto. Iyan din ang dahilan kung bakit ang Filipino cuisine, adobo, sinigang, lumpia ay pinupuri ng mga internasyonal na kaibigan dahil ito ay resulta ng kung ano ang mayroon, iyon ang lutuin, basta masarap at angkop sa panlasa. Sa Pilipinas, ang motorsiklo ay hindi lang transportation,
kundi patunay ng walang katapusang pagbabago. Makikita mo ang buong pamilya 4, 5 tao na nakasakay sa isang motorsiklo, minsan kasama pa ang aso at pusa. May nagdadala ng ref, malaking salamin, pati na rin ng baka sa motorsiklo. Nasira ang sasakyan sa daan. Hindi kailangan ng garage, isang screwdriver lang at alambre. Ayan, tumatakbo na ulit. Ang mga dayuhan ay nagugulat at minsan ay nakikita itong delikado. Ngunit para sa mga Pilipino, iyan ang paraan upang lampasan ang limitasyon sa pamamagitan ng talino sa pang-araw-araw na buhay. Dahil kapag may kakulangan, ang pagbabago ang tanging susi upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Ang mga magsasakang Pilipino ay kilala sa pagiging madiskarte at sa panahon ng integration, ang pagiging madiskarte na iyon ay inangat tungo sa talino sa teknolohiya. Sa Pampanga, isang magsasaka ang nagkabit ng sensor system sa kanyang palaisdaan, sinuri ang temperatura, pH level ng tubig at lumagda ng export contract sa Europa. Sa Benguet, maraming pamilya ang gumagamit ng high-tech na agrikultura, nagtatanim ng gulay sa greenhouse at iniluluwas sa Japan, Singapore. Sa Visayas, ang mga mangingisda ay nakaisip ng paraan upang pagsamahin ang rice shrimp farming, nagtatanim ng bigas at nag-aalaga ng shrimp sa parehong lugar at doble ang kita. Ayan, mula sa local pond ay umabot na sa big ocean at ang mga magsasaka na itinuturing na pinakamahihirap ay naging international entrepreneur. Kung gusto mong matuto ng epektibong negosyo, pumunta ka sa palengke. Naaalala ng tindera ng isda ang mukha ng bawat customer, alam kung sino ang gusto ng sariwang isda at kung sino ang gusto ng murang isda. Ang tindera ng gulay ay marunong magbigay ng discount. Bumili ka pa ng kaunting sibuyas, babawasan ko na lang. No. Ang tindera ay nagko-compute ng mas mabilis pa sa calculator, nagbebenta habang nakangiti, at napakagaling magpanatili ng customer. Hindi sila nag-aral ng MBA, hindi sila alam ang Marketing 4.0, ngunit ginamit nila ang primitive business mindset upang mabuhay at umunlad. At ngayon, nang sumiklab ang internet, ang espiritu na iyon ay lumipat sa live streaming sales, kung saan ang isang tindera ng cosmetics ay kayang magbenta ng 1,000 piraso sa isang gabi. Ang mga Pilipino ay hindi lang malikhain sa ekonomiya, kundi pati na rin sa kultura, sports. Ang Philippine basketball ay minsan ay underdog lang, ngunit lumikha ng mga himala sa iba't ibang tournaments na nagdulot ng labis na kagalakan sa bansa. Hindi lang yon lakas ng katawan, kundi talino sa estratehiya at team spirit. Sa sining, mula sa kundiman, tinikling, hanggang sa pop music, rap, EDM, alam ng mga Pilipino kung paano pagsamahin ang tradisyon at moderno na lumilikha ng sariling pagkakakilanlan. Maraming kabataang Pilipinong artista ngayon ang umaabot na sa internasyonal na antas, nagpe-perform sa US, Europa, Asia, nagdadala ng imahe ng talino at damdamin ng Pilipino sa mga kaibigan sa mundo. Ang pinakamaganda ay mula sa mga maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay, nakagawa ang mga Pilipino ng malalaking himala. Mula sa motorsiklo na binago, nagsilang ng henerasyon ng mga inhinyero na gumagawa ng industrial machine para sa export. Mula sa bamboo board na ginamit na blackboard, ngayon ay may Filipino professor na nagtuturo sa Harvard. Mula sa mga nanay sa palengke, ngayon ay may mga CEO na ng e-commerce na $1,000,000. Ang mga maliliit na piraso na iyon ang pinagsama upang maging isang malaking larawan kung saan ang talinong Pilipino ay hindi lang para maging resourceful kundi para maging breakthrough. Gayunpaman, nagtatanong pa rin ako kung masyado na ba tayong nasanay sa temporary intelligence at kulang sa pangmatagalang pundasyon. Magaling tayong maging matalino upang kumpunihin ang nasira, ngunit ang maging matalino upang magdisenyo ng isang kumpleto, pangmatagalang sistema ay kulang pa. Ito ang kahinaan na kailangang ayusin kung gusto nating lumayo. Ang mga Pilipino ay nagpakita ng talino sa bawat kusina, eskinita, palengke, basketball court. Ngunit ang mas mahalaga, ang talinong iyon ay nag-ambag sa pambansang himala. Ang pinakamatalinong lahi sa planeta ay hindi lang dahil sa may mga genius, kundi dahil bawat mamamayan sa pang-araw-araw na buhay ay nag-aambag ng kanilang talino. May isang nakakatuwang bagay, minsan, tayo mismo ay hindi pa nakakakilala sa ating halaga, ang iba na ang pumupuri sa atin.
At ang kwento tungkol sa talinong Pilipino ay ganun din. Mula sa papuri ni Trump hanggang sa mga internasyonal na artikulo at pati na rin sa mga local report, lahat ay nag-ambag sa pagbuo ng profile ng isang bansang matalino, matatag at may kaunting drama na kaakit-akit. Kung sino man ang madalas magbasa ng local news, sigurado ay sanay sa mga kwento ng pag-ahon sa kahirapan na parang movie script ngunit totoo. Isang magsasaka sa Pampanga, mula sa wala, naging billionaire dahil sa export ng tilapia sa Europa. Isang guro sa liblib na lugar ang nag-imbento ng bagong paraan ng pagtuturo na tumulong sa mga mahihirap na estudyante na maabot ang kaalaman ng madali. Isang 15 taong gulang na bata ang nakalutas ng problema sa matematika na pinahanga ang buong mundo ng akademya. Ang mga kwentong ito ay paulit-ulit na sinasabi ng media na parang nagbibigay diin na ang talinong Pilipino ay hindi nasa langit kundi nasa bawat pang-araw-araw na buhay. Minsan pa nga, gusto ring manermon ng Philippine media sa sarili. Kasabay ng pagpuri sa mga nakamit, maraming artikulo ang hindi natatakot ituro ang mga kahinaan. Murang paggawa, mahirap pa rin ang business environment, hindi pa synchronized ang infrastructure. Ito ay parang pagpuna, ngunit sa totoo lang ay paalala, ang matalino na natutulog ay madaling bumagsak. Hindi lang ang local media, madalas ding sumulat ang international media tungkol sa Pilipinas na may magagandang headline, Pilipinas, ang bagong rising star ng Asia. Pilipinas, ang global electronics factory. Mula sa bansang umaangkat ng bigas hanggang sa export powerhouse ng saging, seafood, isang European newspaper ang sumulat. Ang Pilipinas ay buhay na patunay sa kakayahang magbago ng sitwasyon mula sa kahirapan tungo sa kasaganaan sa loob lang ng isang henerasyon. Nakakaiyak basahin dahil ito ay isang bihirang katotohanan sa kasaysayan ng mundo. Ang media, sa loob at labas ng bansa, ay nagbigay ng maraming patunay sa talinong Pilipino. Agrikultura, mula sa bansang kailangang umangkat ng pagkain, ngayon ay naging export power ng saging, kape, seafood, industriya, smartphone, laptop, component na made in the Philippines na iniluluwas sa buong mundo. Akademya, ang mga estudyanteng Pilipino ay patuloy na nakakakuha ng mataas na parangal sa International Olympics. Kalusugan, komplikadong organ transplant, paggawa ng COVID-19 test kit sa record time. Sports, ang Philippine basketball ay lumilikha ng mga himala sa Asian Games, SEA Games. Hindi ito salita lang kundi konkretong datos at pangyayari na siyang buhay na patunay sa papuri ni Trump. Gayunpaman, prangka ring itinuturo ng international media ang mga hamon. Ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa murang paggawa. Wala pang maraming malakas na global brand na may Filipino mark. Kailangang ayusin ang infrastructure, business environment at ang core innovation capability. Sa madaling salita, pinupuri ka, ngunit pinaaalalahanan ka, magaling kayo, ngunit huwag kayong makontento. Ang mundo ay hindi maghihintay sa kahit sino. Bukod sa talino, maraming papuri ang ibinibigay ng international media sa karakter ng Pilipino. Hospitable, friendly, agile. Maraming turista ang nagkukuwento tungkol sa pagiging matulungin ng mga Pilipino, inaanyayahang kumain, tinutulungan sa daan, pinasasaki na libre. Sinasabi ng mga business partner na ang mga Pilipino ay napaka-flexible, madaling umangkop at marunong magbalanse ng interes. Ang kombinasyon ng talino at kabutihan ang gumagawa ng soft power na nagiging dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi lang magaling kundi kaibig-ibig din. Sa simula, ang papuri ni Trump ay maaaring magdulot ng pag-iisip sa marami na ito ay diplomasya lang. Ngunit nang tingnan ang buong larawan na iginuhit ng media mula sa saging, smartphone, scholarship, startup, hanggang sa basketball, kalusugan, nakikita natin na ang mga Pilipino ay talagang matalino, matatag, at karapat-dapat na hangaan ng buong mundo. Pinatunayan ng media, sa loob at labas ng bansa, na ang Pilipino ay pinakamatalino sa planeta hindi lang salita. Ito ay pinatunayan ng mga nagawa, ng mga numero, at ng buhay na kuwento araw-araw. Ngunit kasabay nito, pinaaalalahanan din ng media na ang talino ay dapat kasama ng pagpapakumbaba at pangmatagalang pagbabago. Kung hindi, ang titulo ay madaling mawawala. Sa madaling salita,
Ang papuri ni Trump ay isang psikolohikal na anchor na nagdudulot ng pagmamalaki at nagtutulak sa ating lumayo pa upang ang titulo ay maging katotohanan na hindi matatanggihan ng kahit sino. Kung ang ating mga lolo't lola at magulang ay dumaan sa digmaan at kahirapan, ang henerasyon ng kabataan ngayon ay humaharap sa isa pang labanan, ang labanan ng teknolohiya at global intelligence. Sa pagkakataong ito, ang armas ay hindi na baril, kundi AI, big data, biotechnology, clean energy, global innovation. At ang mga kabataan ang magdedesisyon kung ang pahayag na ang mga Pilipino, ang pinakamatalinong lahi sa planeta, ay magiging pangmatagalang katotohanan o isang kwento lang na pang-aliw. Wala pang panahong sa kasaysayan na ang mga kabataang Pilipino ay nagkaroon ng napakaraming oportunidad kung ang mga magulang ay kumain lang ng kamote at naglakad ng milya-milya papuntang paaralan. Ang henerasyon ngayon ay may smartphone, internet, ang kayamanan ng kaalaman ng mundo ay isang click lang ang layo. Artificial intelligence. Ang isang estudyante sa Manila o Cebu ay kayang magsulat ng software na may aplikasyon ng AI na naglilingkod sa milyong-milyong tao sa mundo. Biotechnology, mula sa medisina, agrikultura hanggang sa kapaligiran. Ito ang larangan na tumutulong sa Pilipinas na gamitin ang kalamangan ng mayaman na kalikasan. Clean energy. Ang Pilipinas ay may araw, hangin, dagat. Kung gagamitin ng matalino, maaari itong maging energy station ng Asia. Online globalization. Sa isang laptop at wifi lang, ang isang kabataan sa Davao ay kayang magbenta ng produkto sa mga customer sa New York, Paris, Tokyo. Sa madaling salita, ang henerasyon ng kabataan ng Pilipinas ay nakasakay sa isang Ferrari ng bagong panahon. Ang tanong ay, iiwas ba nila ito ng diretso o gagamitin lang ito upang magdala ng damo? Sa pagmamasid sa mga kabataan, malinaw kong nakikita ang dalawang paralel na talino, katalinuhan upang lumayo. Maraming sumasali sa scientific research, tech startup, smart agriculture, international art. May mga nag-aaral ng mabuti ng AI, biotechnology, clean energy, umaasa na makagawa ng produkto na magbabago sa mundo. Hindi lang sila resourceful para lang makaraos, kundi may pangmatagalang vision, katalinuhan upang maging opportunistic. Ang iba ay nagla-livestream para magpa-click sa pamamagitan ng gimmick, nagbebenta online sa paraang fast food, umiiwas sa buwis. Ang iba ay matalino sa pag-iwas sa batas, pag-iwas sa sistema, iniisip lang ang sariling benepisyo. Sila rin ay matalino, ngunit humihinto lang sa antas ng trickery. Parehong nagpapakita ng katalinuhan, ngunit ang unang daan lang ang makakatulong sa Pilipinas na umangat. Noong araw, ang magbukas lang at mag-imbita ng kooperasyon ay sapat na upang umunlad. Ngunit ngayon, ang integration ay nangangahulugang direct competition. Kaya ng Pilipinas na gumawa ng smartphone, ngunit ang makagawa ng brand tulad ng Apple, Samsung, iyan ay isang napakahabang paglalakbay. Ang mga kabataan ay kayang magtrabaho para sa Google, Microsoft, ngunit ang makagawa ng Google Philippines ang tunay na hamon. Ang mundo ay hindi nagbibigay sa atin ng oras upang matuto ng dahan-dahan, kundi palagi tayong inilalagay sa speed race. Sa madaling salita, ang matalino lang ay hindi sapat. Kailangan ng disiplina, pangmatagalang pagbabago at long-term vision. Maaaring iniisip ng maraming kabataan, inaalala ko pa ang sarili ko, hindi ko responsibilidad ang pag-unlad ng bansa. Ngunit ang katotohanan ay bawat henerasyon ay may sariling makasaysayang misyon. Ang ating mga lolo't lola ay nagtanggol ng bansa, dumaan sa digmaan. Ang ating mga magulang ay nagdala ng bansa mula sa kamote tungo sa liberalisasyon at integration. At ngayon, kailangang patunayan ng henerasyon ng kabataan ang talinong Pilipino sa global stage. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging superhero, kailangan mo lang gawin ng mabuti ang iyong trabaho, maging responsable, malikhain, at mabuhay ng may integridad. Iyon ay nag-ambag na sa pangkalahatang lakas ng bansa. Naaalala ko ang dalawang magkasalungat na kwento, ngunit parehong hinangaan ko. Isang Filipino scholar sa US, sa halip na manatili, nagdesisyon siyang bumalik sa bansa at magtayo ng AI startup. Ngayon, ang produkto niya ay ginagamit sa maraming bansa. Isang manggagawa sa isang pabrika,
Pagkatapos ng night shift, nag-aaral pa rin ng Ingles, nag-aaral ng management. Pagkatapos ng ilang taon, na-promote siya sa management at nag-aral pa sa ibang bansa. Dalawang tao na may iba't ibang pinagmulan ngunit ang pareho ay hindi sila tumanggap ng paghinto kundi ginamit ang talino at tiyaga upang umangat. Maaring pumuri si Trump, maaring sumulat ang media, ngunit sa huli, ang sagot ay nasa henerasyon ng kabataan ng Pilipinas. Kung pipiliin nila ang pangmatagalang daan, pagbabago at katatagan, talagang uunlad ang Pilipinas. Kung sila ay magiging matalino lang upang maging opportunistic, umikot sa batas at magsamantala, ang papuri na pinakamatalino sa planeta ay mananatili lang na isang folklore. Kaya ang henerasyon ng kabataan ang pinakamalaking pagsubok. Sapat ba ang talinong Pilipino upang tumayo ng pantay sa mundo? Ang henerasyon ng kabataan ng Pilipinas ay nakatayo sa crossroad. Maging creator ng hinaharap na magdadala sa Pilipinas sa global intelligence era o maging matalino lang na resourceful na mag-iiwan ng isang papuri sa diplomasya na walang tatanda. Ang papuri ni Trump ay masarap pakinggan ngunit maaari itong maging kompas. Ang talino ay hindi para ipagmalaki kundi para lumikha, para magambag, para dalhin ang Pilipinas mula sa factory tungo sa cradle of innovation ng mundo. Marahil, pagkatapos marinig ang pahayag ni Trump, ang mga Pilipino, ang pinakamatalinong lahi sa planeta, lahat ay natuwa at nagduda. Ngunit habang sumasalamin sa kasaysayan, kultura, lipunan, at tingnan ang paglalakbay mula sa kamote hanggang sa smartphone, mula sa Mud Hut hanggang sa BGC, Makati Tech Hub, lalo nating nakikita na ang pahayag na iyon ay hindi walang batayan. Ang problema ay, para saan ang talino? Sa panahon ng digmaan at krisis, napilitan ang ating bansa na maging matalino upang mabuhay. Ang kawayan ay ginawang armas, ang sasakyan ay nagdala ng mabibigat na bigat sa masungit na daan. Ang mga bata ay naglaro ng bala ng kanyon na naiwan. Ang magsasaka ay gumawa ng sariling kagamitan sa bukid. Ang mekanik ay nagkumpuni ng makina gamit ang sirang pliers, alambre, lahat upang malampasan ang gutom, kahirapan, kamatayan. Ang talino noon ay konektado sa survival instinct. Pagkatapos, dumating ang liberalisasyon noong 1980s, lumipat ang talinong Pilipino sa isang bagong pahina. Katalinuhan upang maging integrated, upang magnegosyo, upang matuto sa mundo. Ang magsasaka, mula sa pagiging marunong lang magtanim ng bigas, ay natutong mag-export ng saging, kape, niyog. Ang mga kumpanyang Pilipino ay nagsimulang lumagda ng $milyong na kontrata. Ang mga international na technology corporation ay tumingin sa Pilipinas bilang manufacturing hub. Ang talino noon ay hindi lang para mabuhay kundi para magnegosyo upang umupo sa global table. Ngayon, lumampas na ang talinong Pilipino sa hangganan. Ang mga estudyanteng Pilipino ay nakakakuha ng scholarship sa Harvard, MIT, Oxford. Ang mga doktor na Pilipino ay nagsasagawa ng world-class na organ transplant at komplikadong operasyon. Ang mga Filipino startup ay nakakakuha ng $milyong na funding, lumilikha ng global technology product. Ang hukbong Pilipino ay nakikilahok sa UN peacekeeping operations. Iyan ay patunay na ang talinong Pilipino ay hindi lang para maging resourceful kundi para patunayan ang sarili. Ang isang taong napakatalino ngunit makasarili, karapat-dapat ba siyang pahalagahan? Ang sagot ay hindi. Ang nagbibigay halaga sa talinong Pilipino ay hindi lang ang pagiging matalino at malikhain kundi pati na rin ang pagiging makatao. Sa panahon ng krisis, kahit kulang, nagbabahagi pa rin ang mga Pilipino ng pagkain at damit. Sa panahon ng bagyo at baha, ang imahe ng mga tao na tumutulong, nagbabahagi ng pagkain at tubig ay nagpapaiyak sa buong bansa. Noong pandemya ng COVID-19, ang mga community pantry at mobile rice ATM ay lumitaw matalino at makatao. Iyan ang Filipino essence. Ang talino ay hindi lang para mabuhay kundi para mabuhay ng magkasama. Si Trump ay pumuri, ang international media ay nagbigay puri, ngunit ang mga salitang iyon ay puntos lang. Ang mas mahalaga ay ang buong mundo ay kailangang tumango, karapat-dapat ang Pilipinas. At upang maging karapat-dapat, ang talinong iyon ay kailangang maging Filipino brand. Technology made in the Philippines na ginagamit ng buong mundo.
Isang henerasyon ng kabataan na mahusay, may integridad at responsable. Sa panahong iyon, hindi na kailangan pang ulitin ang papuri dahil ang mga nagawa mismo ang magiging pinakamalinaw na patunay. Marahil ang pinakamalaking katangian ng Pilipino ay ang kakayahang maging breakthrough sa gitna ng kahirapan. Mula sa kamote hanggang sa best quality na saging sa mundo, mula sa black and white na telebisyon hanggang sa export smartphone, mula sa silid-aralan na NIPA hanggang sa scholarship sa Harvard, mula sa mahirap na komunidad hanggang sa multi-million-dollar tech startup. Hindi ito iilang kwento, kundi ang paglalakbay ng buong bansa. Nalampasan ng henerasyon ng mga lolo't lola ang digmaan, nalampasan ng henerasyon ng mga magulang ang kahirapan at pumasok sa liberalization. Ang henerasyon natin ay nasaksihan ang integration leap, at ang henerasyon ng mga anak ang papasok sa AI era, biotechnology, clean energy, at sila ang magdedesisyon kung ang Pilipinas ay talagang magiging pinakamatalinong lahi sa planeta. Ang talino upang maging resourceful ay napatunayan na natin. Ang talino upang lumikha ng hinaharap iyan ang tunay na hamon. Ang talino ay isang regalo, ngunit kung hindi gagamitin ng tama, ito ay magiging pasanin lang. Pinatunayan ng mga Pilipino ang talino sa loob ng maraming siglo, ngunit ang talinong iyon ay magiging mahalaga lang kapag ito ay konektado sa kabutihan upang walang maiwan, pagpapakumbaba upang hindi makatulog sa tagumpay, pagnanais na mag-ambag upang ang talino ay maging pambansang lakas. Kaya ang papuri ni Trump ay nakakagulat, nakakatuwa. Sa totoo lang, parang isang salamin. Upang tanungin natin ang ating sarili, gusto ba nating maging isang bansang matalino upang mabuhay o matalino upang magmahal at lumikha ng hinaharap? At naniniwala ako na kung mapapanatili natin ang espiritu na iyon, isang araw, hindi na kailangan pang pumuri ng kahit sino. Dahil ang pamumuhay mismo, ang mga nagawa mismo, ang pagiging makatao mismo ng Pilipinas ang magiging pinakamatibay na patunay. Matalino upang magmahal, iyan ang rurok ng talinong Pilipino. Kung sa tingin mo ang mga kwento na dinadala sa araw-araw ay may kahulugan at tumatagos sa iyong damdamin, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel ngayon upang hindi mo makaligtaan ang mga pinakabago at tumatagos sa pusong paglalakbay. I-like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang ipalaganap ang mga positibong mensahe. Yeah.